Sa taong 2030 sa Los Angeles, ay makikita nating tumatakas ang isang lalaking nanalo sa loto dahil hinahabol siya ng mga tao upang patayin. At kaya pala ay dahil bagsak na ang kanilang ekonomiya. Kaya't pinayagan sila ng gobyerno na patayin ang mananalo upang makuha nila ng legal ang napanalunan nito. At ang rules ay hindi sila maaaring gumamit ng baril. Samantala pagkatalon ng lalaki sa isang eskinita ay may nakaabang na naman sa kanyang isang ina at mga lalaki na papatay sa kanya. Kaya't nilabanan niya ang mga ito upang iligtas ang kanyang buhay. At pagkatapos ay umakyat siya sa isang bahay kung saan ay makikita natin ang isang Pinay na lola. Sinabi ng lola sa lalaki na hindi kita kilala at hiningan siya nito ng gamot. Pagkatapos ay bigla niya itong binaril sa noo ng bolt gun. At pagkamatay ng lalaki ay sinabi niya na kilala naman talaga kita. At makikitang biglang dumating ang mga pulis, mga cameraman at isang lalaking host at sinabing ikaw ang nanalo sa Grand Lotto. Kaya tuwang-tuwa ang lola dahil mayaman na sila ng kanyang apo. Pagkatapos ay ipinakita ang dating aktres na si Katie na nakasakay sa bus. At nakita niya na pinagagalitan ng ama ang anak nitong babae dahil hindi ito nakuha sa audisyon. Kaya't umakting siyang isang pulis upang matakot niya ang ama nito. At tuwang-tuwa sa kanya ang matandang babae dahil sa kanyang ginawa. At nagtanong din ito ng oras sa kanya. Ngunit pagbaba nito ay laking gulat niya nang biglang nawala ang kanyang relo dahil budol pala ang matanda. Pagkatapos ay ipinakita na mag-uumpisa na ulit ang bola ng loto na may premyong $3.6 billion. Pagkatapos ay umupa na siya sa lumang apartment ni Shadi. At kinaumagahan ay nagising siya nang may biglang may tumulo sa kanyang muka at sa kanyang mga isusuot sa audition. Kaya't agad niyang tinawagan si Shadi kung ano iyon. Sinabi ni Shadi na leak lang yon ng banyo at pinaupahan sa kanya ang mga damit nito upang may maisuot siya sa audition. Pagkasuot ng damit ni Shadi ay nagpunta na siya sa studio at pinagbayad na siya ng babae upang makapasok na siya sa loob. Pagkatapos ay nagpakilala na siya at sinabi na isa siyang child artist noon at siya ang nag-aalaga sa nanay niyang may sakit. At nang dukutin na niya ang script ay hindi niya alam na may ticket pala ng loto sa kanyang bulsa at kusa itong nag-register sa kanya. Pagkatapos ay umakting na siya at hindi siya natanggap. At sa labas habang papaalis ay biglang tumunog ang mga may loto ticket na siya ang nanalo. Kaya't bigla siyang inatake ng mga babae doon upang patayin. At inatake din siya ng mga nagkakarate kaya't nilabanan niya ang mga ito. Ngunit ipinaikot siya ng isang lalaki at tsaka inihagis. At habang sinasakal siya ng isang lalaki ay biglang dumating si Noel na isang jackpot protector. At ito pala ang pumuprotekta sa mga nananalo. At pag hindi napatay ang nanalo ay makukuha niya ang komisyon bago lumubog ang araw. At pagkalabas ay agad silang sumakay sa isang kotse habang hinahabol sila ng mga tao. At habang nag-uusap sa daan ay nakita nila na naabutan na din sila ng mga nakamotor. At nang itsahan sila ng apoy ay agad silang pumasok sa isang bodega. Ngunit patuloy pa din silang hinabol ng mga ito at pumasok pa ang isang babae sa likuran ng kanilang kotse at inatake sila nito. Kaya't si Katie ang pinag-drive ni Noel upang masipa niya palabas ang babae sa pinto. At pagkatapos ay binangga ni Katie ang isang pader kaya't lumusot sila sa labas. At pagkababa nila ay dumating ang mga pulis, ngunit papatayin din pala ng mga ito si Katie. Kaya't agad na tumakas si Katie habang nilalabanan ni Noel ang mga pulis. Pagkatapos ay pumasok si Katie sa isang museum upang hindi siya makita ng mga tao. Ngunit dumating si Shadi at ang boyfriend nitong si DJ at inatake siya ng mga ito. Kaya't nilabanan niya ang dalawa, ngunit pagkalabas ay nadaplisan siya ng palakol sa balikat. At nang makita niya na dumating na si Noel, kaya't agad siyang sumakay sa kotse nito at umalis. Pagkatapos ay nagpunta sila sa bahay ni Gun Kelly na may bomb shelter. At nang makita nilang nagdatingan na ang mga tao ay tinutukan ni Katie si Gun Kelly upang makapasok sila sa panic room.
At sa labas ay inilubog ni Shadi si Gun Kelly sa swimming pool upang sabihin nito ang code at nang mabuksan niya ang pinto ng panic room. Kaya't agad na itinaype ni Shadi ang code na 6969 sa pinto at nabuksan na nila ang pinto. Ngunit pina-phone strike ni Noel ang mga cellphone ng mga tao sa labas. Kaya't agad silang tumakas ng magsabugan ang mga cellphone ng mga ito. Pagkatapos ay kinuha na sila ng mga tauhan ni Luis, na karibal ni Noel na isang jackpot protector din. Pagkadating kila Luis, ay minaliit ni Luis si Noel at binigyan niya ng isang cellphone si Katie. Ngunit sinabi ni Katie na ano magiging parte ni Noel huli naman na kayong dumating. Masaya na kami na bigyan siya ng 5% sa 30% naming komisyon, pero 50% ang ibibigay ko sa kanya. Sige, payag na akong 30% kaming pareho, kaya't nag-okay na si Katie. At ipinakita na sa kanya nito ang mga slimline grenade sa bulsa. Pagkatapos ay ginamot na nila ang dalawa. At iniskan na din ang mukha ni Katie upang maiba ang itsura nito at nang hindi siya makilala ng mga tao. At habang naglalakad sila ay sinabi ni Noel na baka pinapatay ni Luis ang kanyang mga kliyente. At maaaring niloloko lang tayo ni Luis. Pagkatapos ay pinaghiwalay sila ni Luis ng sasakyan. Kaya't sinabi ni Katie na gusto ko siyang kasama dahil iniligtas niya ako kanina. At dahil ayaw pumayag ay binayagan niya si Luis. Agad namang binuksan ni Noel ang accordion upang magsipasukan na ang mga tao. Ngunit hindi nila nakilala si Katie dahil sa maskara nito. Pagkatapos ay agad na siyang inilabas ni Noel. At sa courtyard ay sumakay na si Katie sa isang kotse. Samantala ay nahuli naman nila Luis si Noel. At habang nasa loob ng kotse ay inalis na ni Katie ang kanyang maskara. At pagkatapos ay binantaan ni Luis sa video call na papatayin niya si Noel kung hindi siya babalik. Ngunit sinabi ni Noel na huwag ka nang bumalik at huwag mo na akong alalahanin. Kaya't binaril ni Luis ng nail gun si Noel sa hita at sa braso. Ngunit bumalik na din si Katie dahil kung hindi ay babarilin na ni Luis sa ulo si Noel. Pagkatapos ay dinala na ni Luis si Noel sa isang theater. Pagkadating ni Katie ay kinuha na niya ang bolt gun at tsaka pumasok sa theater. Sinabi ni Katie kay Luis na pawalan mo na siya. Dahil kung hindi ay magpapakamatay ako at hindi mo na makukuha ang jackpot. Sige, i-bolt gun mo na ang bungo mo para sasabihin ko na lang na ako ang nakapatay sa'yo. Kahit na may milyon akong mga fans na nanonood sa atin. At kailangan ko na ding mamatay dahil wala naman talaga akong pamilya, kaibigan at galit din sa akin ang lahat. Nagpunta ako sa lugar na ito upang hanapin ang pangarap ko. Na alam ko naman na hindi na mangyayari ito. At siya lang ang pinaka-the best na relasyon na mayroon ako sa buhay ko. At hindi ba sobrang nakakaawa yung ganito? At nang kakalabitin na niya ang bolt gun, ay agad siyang pinigilan ni Luis at inihagis na nito ang susi kay Noel. At nang ibibigay na niya ang bolt gun, ay bigla niyang sinipa si Luis. Pagkatapos ay nagdatingan na ang mga tao na papatay sa kanya. Kaya't agad siyang nagtatakbo pabalik, ngunit nahuli naman siya ni Luis sa stage. At nang pilit siyang tinututukan ng bolt gun ni Luis, ay binuhat ni Noel ang bangko upang mapigilan ng mga tao. Nasipa ni Katie sa itlog si Luis, kaya't naihagis niya ang susi kay Noel. At nilundag ni Noel si Luis at pagkatapos ay naglaban silang dalawa. Samantala ay naglaban din sila Katie at siya at inumpog niya ang ulo niya dito. At agad siyang pumanik sa itaas ng magdatingan na ang mga tao. Umakyat din ang matandang babae na nagnakaw ng kanyang relo sa bus at sinipa niya ito. Samantala ay nagawang makaakyat ni Luis sa tulong ng kanyang mga tauhan. At naghabulan sila ni Katie sa itaas at naglaban. Pagkatapos habang hawak-hawak ng mga tauhan si Noel, ay isinigaw niya kay Katie na 60 seconds na lang. Sinuntok siya ni Luis ngunit nagawa naman niyang makakapit sa bakal sabay hila sa pin ng slim grenade sa bulsa ni Luis. Kaya't nang sumabog si Luis ay nahulog siya at pagkatapos ay sinalo siya ng mga tao sa ibaba. At kasabay nito ay natapos na ang oras
Kaya't sa kanya na mapupunta ngayon ang premyo ng jackpot sa loto. At sinabi niya kay Noel na iniligtas mo ako at talagang pinagtitiwalaan kita. Kaya't ibibigay ko na sa iyo ang 50% na komisyon mo. At sa huli ay inaward na sa kanya ng host ang isang napakalaking tseke na worth $3.6 billion. At dito na po nagtatapos ang ating